Okay, good morning, good evening, good afternoon, class. So ngayon, i-discuss ko ngayon kung ano yung tinatawag na four-band resistor. So dito, gumawa ako ng parang image ng resistor, pero siya yung nire-represent ng numbers. So itong mga numbers na po na to, ito yung makikita natin dito sa digit. Yung column B po, ito yung magiging first significant number ng resistor para sa calculations. Then yung sa column C naman, siya naman yung magiging second significant number para sa calculation ng tinatawag nating minimal value. Okay. So yung resistor po, meron siyang corresponding numbers. So kapag sinabing absence of light, 0. So siya po yung black. Ito yung intensity of light. So sunod po sa kanya is brown, red, orange, yellow, green, blue, and violet. So after ng violet, yan yung gray and white. So pag pinagsama-sama daw natin lahat ng kulay mula brown hanggang violet, ang kalalabasan is white. Okay. So dun muna tayo sa first significant number and 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. So meron na tayong 10 colors. Kasama yung number 0. Yung decimal number natin. Ganun din yung second significant number. So dito naman pagdating sa multiplier, so since ang multiplier natin laging times 10, ang unang pinakamataas na pinaka-exponent ni 10 is 0. 10 raised to 0, ito po sa may formula bar, siya po yung 1 pagdating sa mathematics. Any number raised to 0 is 1 according sa division law of exponent. Yung sumunod po natin, ito naman yung 10 raised to 1. So ginamit ko po yung caret symbol para magkita natin na meron siyang exponent. 10 raised to the power of 1, 10 raised to the power of 2, 10 raised to the power of 3, 4, 5, 6, and hanggang sa makarating na sa 10 raised to 9. Okay. So dito, nilagay tayo ng numbers. So halimbawa natin ang resistor color natin is orange. So magiging orange is number 3. Then so second color natin is yellow is a 4. So kung papalitan ko man yan ng red, magkukulay ng red, so nagkaroon siya ng number 32, yun yung first significant number. Kailangan daw natin 32 multiply by 10,000. Kaya makukuha natin yung 320,000. So 320,000 siya po yung tinatawag nating minimal value. So, gandaan po nito, makukompute niya na rin yung tinatawag nating maximum and minimum value ng resistor. So, kung kaya kung mapapansin nyo, meron tayong tinatawag na tolerance. Sa port band resistor, ang tolerance na pwede lang nating makita is either gold and silver. Kapag bond po, it's either negative or positive 5%. Negative 5% po ang ibabawas natin dun sa minimal value kapag ang kukunin natin is yung minimum value. May, positive 5% naman ang idadagdag natin dun sa maximum value kapag kukunin natin yung maximum value kay minimal value. Okay? So, ganun naman. Sa pagka-silver naman po, negative and positive 10% naman. So, subukan po natin palitan yung ating tolerance, silver. So, 10% pagdating sa decimal number will be 0.1. Paano po nangyari yon? 10 divided by 100. So, kaya po siya 0.1 na lang. Okay. So, try natin palitan ng kulay. So, halimbawa, si yellow at brown. Ayan, meron po tayong brown sa taas. So, tapos, palitan natin yung multiplier ng red lang para madaling makompute. So, 41 times 100 will be 4,100. Ang 4,100 kapag kinuha natin yung 10%, makukuha natin yung, ayan, ito, nadagdag natin dito, 205. 205 po. Tapos dito naman, makukuha na, babawas natin sa 4,100 yung 205, kaya magiging ano na lang siya, 3,895. Okay, so paano ito ginawa? So yun po yung pinaka-importante. So ito table lang po ito, table. So ginamit lang natin yung table na to para sa calculations. So copy, gawa po tayo ng panibago. So ito po yung importante matutunan natin paano gumawa. Lagyan ko lang po ito ng title, merge and center para lang po yung sa title. So susunod ko pong gagawin dito yung paggawa naman ng pip band resistor. Kaya
palagi lang po kayong mag-subscribe para makuha niyo po ang mga formulas. Okay, sige po. 4-band resistor. Ayan, calculator po yung ginagawa natin. So maglalagay muna tayo ng temporary image para dyan. Ito na lang. Okay, sakto na to. So, yan. 1. Dito, ito lang muna. 1, 2, and 3. 4. Yan. Dito muna tayo maglalagay. So, ang formula natin dito is equals B look up. Open parenthesis. Sino yung lookup value? Ay, sorry, mali. Ano lang po pala ito? Data validation lang pala ito. Sorry. Data validation. Any value, palitan natin ng list and source. Itong mga to. Hanggang violet lang po. Okay. So, tuloy natin yan dito sa 3. Okay naman. Ito naman, data validation din tayo. List pa rin. Pero dun tayo sa dalawang yan, silver or gold. Teka lang po, may sumigaw. Yan. So next natin gagawin, maglalagay na tayo ng formula para magkaroon tayo ng numbers. So yung numbers po, gagamitan na natin ng VLOOKUP. Equals B lookup. Open parenthesis. Ito po yung lookup value kasi siya yung magiging kulay. Titingnan po natin kung ano yung correspondent niya pagdating dito. So black hanggang violet lang po yung ginawa natin. Then comma, kung anong number. So number 2 po sa column B. Column A, 1. Column B, 2. So ang hinahanap po natin is yung number. Kaya number 2 yung pinindot ko. Then false. Okay? Then enter. So wala pa kasi siyang kulay kaya wala pa siyang nakita. Brown is 1. Black is 2. Center ka lang to. Para maganda. Yan. Next, dito naman din, gagawa din tayo ng formula. Equals B lookup. Open parenthesis. Ito, ang lookup value natin para dito sa mga to. Then number 2 ulit. Then comma, false. Enter. So wala pa rin siya non-A kasi wala naman tayong number. Yan. So next natin dito sa mga to, equals B lookup. Open parenthesis para dito, then comma, highlight ulit natin to hanggang violet. Then comma, 2, comma, false. Yan. So wala ulit siya kasi wala pa naman tayong kulay na siniselect. Okay, so dito dalawa lang tayo. Ayan. So ang importante dito is tolerance. So equals P lookup. Open parenthesis tayo. Lookup value natin ito. Then comma. Para dito sa mga to. Okay, comma. Ang kailangan natin dito yung pang column 6 o yung column F. Yung F sa number is 6. Then comma. False ulit. Yon. So next natin gagawin, lalagyan po natin siya ng color coding. Okay, color coding. O kahit wag muna, ito muna computation ng minimum, maximum, and minimal. Ayan, minimal muna po. Minimal. Lagyan natin ng maganda. Minimal value. Kagandahan po nito, pag naagawa tayo ng calculator, mababawasan na po yung hirap ng pagpucompute kung ano ba yung eksaktong resistor ang pwede natin gamitin. Para sa mga engineering, magagamit po nila to. Minimal, minimum, and maximum. Mamaya ako na po papagandahin pagka natapos na po tayo. Ayan. Okay, ito yung magiging value nila. Copy-paste ko lang to. Palitan ko lang to ng font color. Ayan. Tignan natin ng borders. All border. Tick box po yung pinili ko din. Ito.
Hindi nakikita, palitan natin ng kulay. Iba kasi color border natin eh. Yan. Delete. So, yung una natin gagawin, equals po dun sa unang number and dun sa pangalawang significant number. So, and symbol sa ito. Pagsasamahin niya po yan, kaya ang basa niya dyan, 02, saka pa lang po natin ita times dun sa may multiplier natin. So, yung multiplier natin, ayan po, 10. Okay? O, saglit tayo yan. Mali tayo dito, sorry. Sige, enter ko muna. Palitan ko na lang to. Hindi pala siya 2. Dapat 4 kasi pang 4 yung ano natin. I-highlight. Sir, ingat. Okay, comma. Highlight natin to. Then, hanggang violet lang po pala tayo. Violet. Then, comma. 4. 4 dapat kasi number 4 yung ating number 10. Number 4. Yan. So, yan. 20. So yan, next. Palitan natin to para wala tayong makita yan. Correct. O, 220. Next, kukunin natin yung 5% para makuha yung minimum o yung bawas. Ang 5% po nito, 220. Kapag 10%, 40. Pag 10%, 20. Yan, tingnan natin. Equals. Kung ano man yung value nito, bawasan muna natin ng value niya na tinimes natin sa 0.0. Okay, ano natin? Minimum value, 0.05 na dito. Click na lang natin. Okay? Then close parenthesis, enter. Yan, nabawasan siya ng 11 points. So dito naman, maximum value. So maximum value kailangan madagdagan yung 11, madagdag yung 11 sa kanya. So dapat 220 plus 11 maging 231. So equals, ito naman, kailangan natin i-plus dun sa value niya na tinimes natin dun sa kanyang tolerance. Enter. Oh, so 231 po tayo. Tama po yung explanation. Tama po yung calculation natin. So, balik tayo dito para maglagyan natin ng kulay. Ilan kulay po meron tayo? Black. Dapat magiging black. Okay, paano yun? Conditional formatting, new rule. Kapag yung format cell natin na to nag-equals, lapit ko lang po dito, nag-equals sa black, type ko lang yung black. Kung paano natin siya tinype dun sa column A1. I-format natin na yung kanyang font ay magiging black din at yung kanyang fill color ay magiging black din. Para pag-click natin itong OK, yun na po yung makikita niya. Ngayon, gagawin po natin yan hanggang dun sa may violet. Paano yun? Conditional formatting, new rule ulit. Pagkatapos nun, format on the cell that contain, then equal to, tapos black, brown naman, brown. Okay, pagka brown, click yung format. I-format muna natin si font na dapat magiging brown siya. I-format din natin si fill na brown din siya para yung hindi nakikita yung pangalan. Okay, tignan natin. Okay, pag black, black. Pag brown, brown din po siya. Okay, so yun po yung gagawin natin para matapos po to. Tignan po natin kung nagko-compute. Paano kung 10% na to? Silver. Yan po, nakita nyo naman. Nagko-compute po yung ating system o yung ating calculator. Kapag nagawa po natin yan, ika-copy-paste lang natin ito ng 3. Then dito rin, para kay silver N, kailangan din lagyan yan. Format only cell that contain, cell value. Tandaan niyo po, hindi ko tinapos kasi kayo po yung tatapos nito. Cell value equal to, yung lalagyan ko na lang ngayon yung kay gold and silver. Kapag gold daw, ang magiging format niya, yung fill color niya is gold. Ito na lang si gold, for example. Sige, pwede ng gold dyan. Font color niya is golden. Tapos, okay. Then, okay. So, pag dinemold natin to, yan yung itsura niya. Ito pala, dalawa pa lang yung meron nating kulay dito. Ito. Ito, black na rin. So, yan yung naging computation. 10 times 1 is 10.
Yung 10, kapag kinuha natin ng 5%, ang 5% ng 10 is 0.5. Okay? Ngayon, kapag dinagdag natin yon, magiging 10.5. Pag binawas naman is 9.5. So, simple. Tamang-tama po yung calculations. Pinag-uusapan po natin dito is yung number of ohms. Okay? Kapag nilagyan natin yung number of ohms, pwede rin naman. Dagdag natin yung formula. Merge ko lang to. Halimbawa natin dito. Equals if, open parenthesis, kapag ito ay greater than sa 1,000, then comma, ano ang gagawin niya? Okay, sige. Yung answer, kapag daw yan ay greater than 1,000, yung number na to, i-divide niya sa 1,000 at n. Susulat niya yung salitang kilo ohms. Yan. Testing natin. Kung hindi naman, ohms lang. Yan. So, dahil hindi nga, 0.0 ohms. So, lakihan natin yung number. Tandaan natin, wala pa po tayong ginagamit na kulay. Lakihan natin yung multiplier para umabot. Yan. Brown. Kilo ohms. Tama. 11,000 divided by 1,000 will be 11 kilo ohms. Okay, ohms. Okay, naintindihan? Okay, sige, kung naintindihan, pakitapos yan, ipasa sa susunod na linggo. Sa Biyernes po, sa Biyernes. O kaya Webes. Stop recording na po tayo. Paalam. Sana may natutunan kayo ngayon.